It's exactly a week before Christmas. Stick around as we bring you the day's latest stories. As always, I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. If you're not in a festive mood yet, never fret. Happiness, darating yan when the time is just right. And when is that time is right? Well, hindi naman siguro end of life. Wag sana. Welcome to Afternoon Delight. Okay, ang ating delight of the day po ngayong araw na ito ay ang rellenong bangus. Bakit nga ba? Dahil ito po ay isa ring kinoconsider na paboritong handa raw pag Noche Buena. Bakit Akala nga ko, ba? file under the category of more dishes na ketchup ang sausawan. Ang sausawan. At may raisins and green peas. Paano ba ginagawa yung rellenong bangus? Nako, alam mo, once upon a time, nung hindi pa uso yung mga bangus fillet, komplikado. Hihimayin mo talaga isa-isa yan. Di ba At matinik pa tatanggalin naman ang mo. bangus? Dati paborito kayo ng bata ako kasi it's the only time na nakakain ka ng bangus na walang tinik. Yes, Miss Tilapia Minister. kasi ang gusto ko yung Inabot bata ko pa yung panahon na yung bangus ay bibihira lamang ang nakakabili ng bihira ka makabili ng bangus sa walang tinik. Okay. At sabi ko nung bata ako, balang araw, Balang araw, bibili rin ako ng bangus na walang tinik. magkahetot-hetot na nangyayari sa politika, pero sana umabot ang lipunan natin sa punto na wala nang kailangan kumain ng bangus na may tinik. Masarap crunchy yung labas. Ba? Nilagyan nila ng breading, malandi. Pero Talaga. nagbago yung... Kasi with rellenong bangus, katulad ng delight natin yesterday, which is yung embutido, Aha. usually yung nagiging issue is feeling ng mga iba, lalo mga bata, na baka hindi siya properly cooked, baka hilaw, kasi nga because of that consistency. So ito, meron lang, well, alam mo naman dahil alam sa pagkain, may layer ngayon ng crisp. So dalawa na ngayon yung Ang embutido wala. yung kahapon meron kasi that's fried embutido that we had yesterday. Ay, may mga pasas na bang sumakap? Meron, no. Ayan, no. Hindi ko sinama dun sa kagat ko, eh. Alam mo, marami nagugutom sa pasas ngayon, ha? Ha? Marami nagugutom sa pasas ngayon. What do you mean? Hindi. Well, supposedly, di ba may tanong ka kanina, what's the deal with raisins? Bakit ang daming Filipino dishes may Oo. raisins? Bakit nga ba? No, once upon a time, parang it makes something special sa pananaw ng ating mga lolo at lola. Okay. Akala ko naman, yung pinag-uusapan nga din kanina is dahil mahilig talaga yung palate natin more on the sweeter side. Alam, pwede rin yun. Oo, diba? Well, ito, supposedly, may juice or orange juice, calamansi juice, yung minamarinate mo muna yung laman, before you mix them. At ito'y ibabalik mo. Dun sa isda. kanya. Ibabalik mo siya sa isda. So, ano yung niya? Ano yung nagbubuo sa kanya? Yung, di ba, di ba hinimayan na fish? Tapos, Ibabalik mo siya sa bangus, supposedly. walang nakahalo. Well, yung iba naglalagay ng cornstarch Flour, para ganun. magkaroon ng Cornstarch. integrity yung, Yes. yung structure Ay, niya. itlog daw yung iba, sabi. Yes, itlog. Pero eksaktong-sakto lang kasi baka pag sumobra, baka maglasang omelette. Pero isipin mo, ngayon, nagugulat pa rin ako kung meron nagsiserve ng mga bangus na may tinik. Pili ko because of crime the, against humanity dapat yun eh. Alam bakit? Bakit? Di ba minsan sarap ka na sa pagmuya ng bangus? Ito na yun. Spak! Ayun, nadali. Dali. Minsan pa naman yung tinik ng bangus, yung tridor, nagtatago siya doon. Oo. Kaya minsan yung belly lang talaga ititirahin. Ay, gano'n. Ako naman, pwede tayong kumain ng sayo na lahat ng tiyan. Ayaw, may belly? Hindi ko masyadong tayo. Oh my God! Oo. Kukuha lang akong konti, pero hindi siya yung parang para makipag-agawan ako. Ganon. Magandang idea yan. More for me. More for you. More belly for my belly. All right. And of course, we have more stories on our social media. Unahin natin on the Associated Press. Mystery drone sightings continue in New Jersey and across the USA. Alam mo, ang ilang araw na tong report na to. Oo nga Tricky na to eh. masyado. Yan. So, supposedly, malapit daw ito sa isang military installation. Okay, the weird thing is, sa Jersey, hindi yan parang yung mga Arizona na maraming mga disyerto, mga Mojave Deserts, mga ganyan. Malapit-lapit to sa civilian area, sa urban area. Pero ultimo mga tao daw, officials from the defense establishment,
Defense Department. Dinidisavow nila yung mga yan, hindi raw kanila yan. So, ito ba yung mga foreign operator? Kasi posible na foreign operator itong mga to or mga personal hobbyist lang bang nag-ooperate ng drone? Kung sino, medyo nakakatakot na raw. Pero hindi ko nga maintindihan kasi parang some are saying also, hanapin ko kung sino nga ba yung nagsabi dito. Kasi parang sinasabi nila na hindi naman daw lahat ay talagang drones. Some of those quote-unquote drones that are being reported, yung iba daw, mukhang mukhang aircraft also. Mas nakakatakot yun. Oh. Well, actually baka, Iba nga daw stars sabi, kuno. kala ko sasabihin mo yung iba alien. Hindi naman. Hindi naman. Yun ang talagang alien nakakaano. spacecraft. Baka may perception tayo na ang drone ay kala yung mga DJI na binibenta sa mga mall na pinapalipad. Ang drone na sinasabi natin, yung military grade drones, halos kasi laki na sila ng maliliit na aircraft. At ito yung kayang magpabagsak ng isang buong building o magpabagsak ng isa pang eroplano. Kasi laki lang halos sila ng maliit na aircraft. So ito yung mga yun. Kaya, at pinadami mo sila, medyo nakakatakot nga siya. Kaya talagang pinag-uusapan. And actually may report ng AP or Associated Press about how to tell if a flying object is a drone or a plane. Let's watch this. Generally speaking, the bigger a propeller that's spinning is, then the louder, lower frequency that travels farther. So think of a helicopter that you've seen flying by and how loud that is and how far away you can hear that sometimes. Drones are smaller still. So typically the pitch of the noise that they're creating is often quite high, although it varies. And but the other characteristic of this is that the higher the pitch, the less distance you're going to hear it from. Manned aircraft maneuver smoothly. Drones don't have to. These, particularly the multicopters that are the most predominant, they can change direction on a dime. So you can reverse their course, you can turn them 90 degrees, and they basically just change direction. So that kind of motion can give you a clue that you're looking at a drone, not an aircraft. Yun. Alam mo, Tita Dino, itong ang drones, sinasabi ito na the future of aerial warfare. Wala na mga piloto, yung human pilots. Ang mga piloto, in fact, may mga areas nga daw dyan sa Ukrainian war, no? Nang nag-ooperate daw, ang mga drone operators na mga nerds sa kanilang mga bahay na lang. in the American Midwest. At talagang hindi mo akalain ito mga to. Sila yung mga nagpapalipad talaga ng mga pambobomba doon sa mga kung saan. Nakakabahala talaga, no? Well, yun ang doon na papunta. Kasi pag ma-shoot down nga naman yung drone, at least walang casualty. Walang kailangan ma-hostage. Alam ba na Tom Cruise? O mga kasama ni Tom Cruise sa Top Gun. Diba? Ayan. So, in fact, yung isa sa mga conflict nitong Top Gun Maverick is getting less and less dependent na halimbawa itong US Air Force sa human pilots. Although may mga operations pa rin na kailangan ng human intervention. Ang tingin mo? Abangan na. Well, totoo naman. As with everything, di ba? Yung sa technology, hindi naman din lahat pwede mong iasa completely. Tama. Tech, di ba? In the same way, hindi kaya nila Tom Cruise kumuha ng aerial video pag may reception ng kasal at may same-day edit. Okay, sige, abangan natin. We'll be following the story for sure. Pero ngayon, punta muna tayo on the Philippine Star. Saktong-sakto to sa Pasko. Ang paalala, pets are not Christmas gifts according to PAWS or the Philippine Animal Welfare Society. Sige nga. Ayan, teka. Meron bang magre-regalo sa iyo niyan, Denise Tan? Ako, wala. Pwede, pero as of the moment, parang hindi ko pa kayang mag-alaga. And I think dun pumapasok yung paalala, no? Ayan. Oo. Na okay lang naman pong magregalo. Kunyari, alam nyo na gusto ng aso or if you want to give it to your kids or your loved ones. But make sure that they're willing to take on that responsibility. Oo. In short, paano pag sorpresa, tita? Di kunyari may sosorpresahin ka ni Tito Rap-Rap, alambawa, ng isang puppy. Pwede naman nga daw. Pero kung ikaw sa sarili mo ay tingin mong hindi mo maaalagaan, bigay mo sa akin. Pwede ka daw humindi.
Pwede sabi. humindi. Oo, pwede ka daw humindi. Paano pag sabi ni Tito Rap-Rap, ang mahal-mahal pa naman ang bili ko dito sa Labrador Retriever na ito. Na ganyang kalaki. Oo. At may ribbon dito. Hindi, yun nga. Minsan kasi, dapat malaman ng lahat ng bibigay o tatanggap na lifelong responsibility ang pag-aalaga right. na. Meron kasi iba, pag nalaman na nila na, ay naku, may, kunyari lang, sa kondo, meron ka pang gearbox issue na kailangan i-handle. Kumbaga, kumakain yung aso, may lalabasan yun. Correct. Di ba? At minsan, yung asong yun ay kailangan mong i-train, hindi natin may kailangan kang pulutin. And it's not just that. It's as simple also as, trying to constrained madali. If you have the space also where they can, relieve themselves, Yes. pwede. Pero kung kailangan, ilalakad mo sila sa labas, of course, you'd want them also to get some exercise, Naku, diba? iba, iniiwan lang sa loob. Akala nila, yung pusa. At alam mo, kaya mahalaga, peke itong picture na to eh. Sa totoong buhay, may aso at may pusa, may aso, magpapatayan na yung mga yan. Oo, alam mo, pinotoshop lang yan. Pero yun nga, ang point dito ay, may iba kasi, yung sinasabi ko kanina, nawawalan sila ng gana kapag nalaman nila na Ang hassle. dami ng responsibility. Kasi kung gusto nyo mayayakap lang, ang cute-cute! May stuffed toy naman para dyan. Yun na nga eh. So unless feeling nyo na hindi mag-fade yung excitement nyo, yung love nyo, pwede daw pong tumanggi. Pwede daw hindian, sabi. At ibigay nyo na lang sa Tito Lord ninyo. Pwede rin. Why not? Spread the joy. Or maghanap kayo ng may magandang loob. No? Kasi may iba, sabihin natin, akala mong bait-bait, yun pala, namamalo ng aso. Ay, nako, Ang bad tingin nila yan. sa aso ay, alam mo yun, pinamimigay lang. Actually, simpleng pamigay ng aso. Masaklap yun, ha? Masaklap yun kung ikaw yung nawalan. Oo. Tsaka lalo na kung yung aso talaga namang dikit na dikit sa'yo tapos ipapamigay mo lang, di ba? Ba't mo gagawin? Kaya nga, maghanap po ng magbibigay ng love for your pets. Pero subukan nyo rin sa mga never pa nagka-doggy, ibang ligaya, at sa mga, pag meron kayong anak, to teach them about the virtues of caring Yes. for another human being. At yung kalupitan kasi iba, dahil hindi pa sila nakakaranas sa mag-alaga ng isang buhay na bagay. So it teaches your kids compassion for life in general. Okay, so yan po ang paalala ng pause ngayong Pasko. But speaking of Pasko, konting kembot na lang, Pasko na po. Sample ka ng konting kembot na yan. Kala mo, di ko papatulan. No? December 25 din, lalaga na ang pista ng pelikulang Pilipino o ang Metro Manila Film Festival. Ngayon pa lang, maganda na ang feedback para sa MMFF entry na The Kingdom. More news from News 5 correspondent MJ Marfori. In your remaining days as ruler, what more do you... Compelling at cinematic experience talaga. Yan ang ilan sa mga reviews sa highly anticipated Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Paano tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin? Piling miyembro ng press at film critics ang naka-first look sa masterpiece ng MQuest Ventures, APT Entertainment at MZTV Productions. Ayon sa movie critic na si Philbert D., solid drama ang The Kingdom. Epektibo aniya ang pagganap dito ni Bossing Vic Soto bilang si Lakan Makisig na nakakuha ng suporta sa iba pang cast. Para naman sa press member na si Alwin Ignacio, thought-provoking ang pelikula at love niya ang kwentong reimagined Philippines. Say din ng blog na maganda ba? Action-packed, poetic at undeniably epic ang The Kingdom. Sa panayam naman sa Esquire magazine, very dapper ang mga bidang sina Bossing Vic at Papa Piolo Pascual sa kanilang black suit. Dito, ipinagmalaki nila ang mga kakaibang ginawa sa pagbuo ng The Kingdom. Extraordinary. It's an out-of-the-box concept, which makes it very special. If you can't picture the Philippines in a different kind of government, this would be it. Akin yung bibili ng anak niyo sa isang tulad ko. Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso. Kaya sa mga naghahanap na mapapanood sa mga sinihan sa Pasko, tamang-tama raw ito para sa lahat. Dahil din sa mapupulot na aral.
the whole of the Philippines. It's for the country. The king's relationship with his children, with the people, with the whole nation, and people like mga pinatwa. Yeah. Pinatwa means outcast. Alright, binabati namin ang lahat ng nanonood po ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Of course, Alex Fuentes, nangunguna palagi, always watching us. Hello Alex. sa'yo. Ralph Domingo, sabi niya, ang bilis ng oras, Tito Lourdes and Tita Denise, 1 week to go before Christmas na lang. Naku, nakaka-stress ba? Oo. Teka, babatiin ko rin, my brother and his wife are celebrating, I believe, sana hindi ako magkamali, their 11th anniversary. Happy anniversary, Oo, happy kuya. anniversary. Okay, teka, punta tayo sa ating comment section. Dito Mike Policarpio, hello po kay Raja Laya a.k.a. Marion Ladja. Okay, Elmo Cardenas, beautiful. Ay, Merry Christmas to you both. Oo. Tapos Ba't si... di mo binasa yung... Hiya ako eh. Okay, watching Sige na, from ako Montalban, magbabasa. Rizal din daw siya. Beautiful Ma'am Denise. Si Cesar Carino. What is more alarming, drone sighting or UFO sighting? Ano nga ba? Una kala mo drone pero UFO? Huwag ka matakot. Kasi ibig sabihin, dapat i-welcome mo na yung ating alien overlords. Ako nakadepende. Ano ba ang nais? Ano ba ang intensyon? 'Di ba? Eh kung UFO yun, paikot-ikot lang, wala namang ginagawa. At tapos kumpara mo dun sa drone na meron palang Nagsispy. ibang agenda, 'di ba? Pero depende. Kung yung drone na yon, it turns out extraterrestrial object pala siya or spacecraft. At parang Mars attacks. Nako! Ay, Kung napanood yung Mars attacks. bagong-bago yun oh. We are your friends. Wait. Okay. Gusto ko panoorin mamaya yung Tim Burton classic na yan. Mars Attacks. Alright. Tito Mike Policarpio, nakatutok ka ba ngayon? Hello? Kung hindi, abay, magta-time out muna kami. Itutuloy natin yung mga pabati ninyo mamaya. At marami pa kaming kwento. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Full force sa mga sikat na content creator sa Year on TikTok 2024 sa Makati City. Kinilala rito ang mga gumawa ng economic, social at cultural impact sa nasabing platform. Isa sa mga pinarangalan sa social impact category ang registered pharmacist na si Archie Larga. Bukod sa tips tungkol sa health at medicine, nakilala si Archie sa pagtulong sa kanyang mga customer na nangangailangan ng gamot. It really means a lot to me and validating siya in a way na parang nare-recognize yung efforts ko and advocacy ko sa pagbibigay ng libreng gamot. Panawagan din daw ito sa mga kapwa niya content creator na maging responsable sa paggawa ng mga content online. Na bilang content creators, malaki yung impact na pwede nating ibigay sa mga tao na nanonood sa atin. Kaya naman lagi kong ipinapaalala and even sa sarili ko naman na parang let's use our platforms wisely, let's use our clout wisely. Isa rin sa mga binigyang parangal ng footwear business na Alta para sa economic impact. Kilala ang Alta sa proudly made Marikina shoes. We're able to help kahit paano in our small little steps para matulungan po yung local shoe industry natin in Marikina. Kabilang sa iba pang ginawaran ng parangal sa social impact, sina Jax Reyes na kilala sa financial content at Love Yourself na tungkol sa HIV awareness. Sa economic impact naman, ang Josefina's homemade food. At sa cultural impact, ang content creators na sina Ikoy Rapadas na gumagawa ng food content at Lenny Aicardo na kilala sa mga makeup transformation content sa social media. You know, we're very much committed to having a very safe and positive environment. And we encourage all of our creators, all of our SMBs to work towards fostering a very positive and very safe and also very educational community.
At nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. On to the news, the signing of the 2025 national budget has been postponed. Executive Secretary Lucas Bersamin said this is to allow more time for a, quote, rigorous and more exhaustive review. It was supposed to be signed on December 20. He also said that certain items and provisions of the budget shall be vetoed in the interest of the public and constitutional compliance. Meantime, former Finance Undersecretary Cielo Magno called the proposed 6.3 trillion peso budget for 2025 the, quote, most corrupt in Philippine history. Ito po ay pro-politician at anti-poor. Ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Dahil kitang-kita naman na ang nangingibabaw ay ang interes ng mga politiko at hindi ang interes ng taong bayan. Now, other groups are also slamming the reduction of budget for key government departments. While PhilHealth gets zero subsidy and DepEd had its funds slashed by 10 billion pesos, the House of Representatives budget has been doubled for 2025. News 5 correspondent Marian Enriquez tells us more. Armed with slogans, various groups trooped to Batasang Pambansa on Tuesday. They are protesting what they call is the rampant corruption and manipulation of the 2025 national budget. They are certain pork barrel is very much present in next year's allocation. Progressive organizations are also lambasting the reduction in the much-needed budget for frontline agencies and sectors like agriculture and health. Ibalik ang kinaltas na budget para sa mga serbisyong panlipunan, alisin ang lahat ng forma ng pork barrel. One controversial budget cut of much impact happened to the Education Department. At least 10 billion pesos was slashed from the agency's spending funds covering initiatives like a computerization program. President Marcos has promised to fix the DepEd's budget. But this early, he said he is not throwing out what Congress has already passed. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. But for Ibon Foundation head Sonny Africa, it's not only the DepEd budget that's the problem. Africa believes the coffers that Congress came up with does not reflect a real economic development program. So what can Marcos Jr. do at this point when even the constitutionality of parts of the budget is being questioned? Return it to Congress. I mean, should we be held hostage by the timetable? I mean, the bottom line is we are getting a really bad anti-development, anti-people, pro-pork, pro-politician, pro-patronage budget. Are we going to let the lack of time be an excuse to let that budget pass? Because, again, elections campaign, people are going to forget about this. So for us, a decent president would draw the line. A decent president would say, I admit, this is a really bad budget. People's needs aren't being provided for. There's too much for politicians, pork, infrastructure, not enough for education, health, housing, social protection. Let's go back to the drawing board. But lawmakers are divided over the issue of revising the budget, should the president ask for it. I don't think there's any need for us to reconvene as a BICAM. Agencies always want to have more, but unfortunately, konti po talaga at limited yung resources natin. So the balancing act for Congress and the Senate becomes very tricky. In the event that congressmen agree to revisit the already ratified national budget, they have until the end of the year to reconvene or hold a special session, just enough time to avoid a reenacted budget. Several agencies' funds may have been slashed, but that's not the case for the spending money of the House of Representatives. The BICAM doubled this to more than 33.6 billion pesos. Nakikita natin yung paglaki ng requirements ng House in terms of facilities. So, it's a problem that we cannot postpone any further, and that's why the House has taken steps. Congressmen also went on the defense of the restored budget for the Ayuda para sa Kapos ang Kita program. AKAP gets 26 billion pesos, which several pundits believe is virtual pork barrel coming in the election year of 2025. Under DSWD siya, at hindi siya pork barrel, no? Ang implementing agency nun is ang DSWD. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News.
Meantime, Mary Jane Veloso is finally home after nearly 14 years of imprisonment in Indonesia and has been reunited with her family. And for updates, we have mobile journalist Mary Mon Reyes. Mary Mon, anong oras sa kalapagang eroplano ni Veloso at ano ang nangyari mula kanina? Lord, 5:40 a.m. ayon sa Bucor, lumapag na sa NAIA Terminal 3 yung eroplanong sakay ni Mary Jane Veloso. Pero even if mas maaga nag-abang ang kanyang mga kamag-anak na sila Tatay Cesar, Nanay Celia, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magkalapit kanina kasi pagkalapag at pagkalabas ni Mary Jane Veloso, dumiretso sila dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Pero dito naman sa CIW, meron silang private hour kasama itong kanyang mga kamag-anak. Dito nagkaroon sila ng pagkakataon na magkausap, magkayakap at mabati ng isa't isa after almost 15 years na nandoon siya sa Indonesia. Naging emosyonal si Mary Jane pati ang kanyang mga kamag-anak na nagkita-kita na kanina. And kanina rin isinagawa na yung kanyang booking process and the medical check-up kasi nagkaroon din ng observation na sumama yung pakiramdam ni Mary Jane dahil nga raw posible sa haba ng biyahe na ginawa niya, yung anxiousness, yung excitement. Pero at the end of the day, sa mga nakausap natin kanina, especially dito kay Mary Jane, masaya na raw siya nandito siya sa Pilipinas at ang tanging hinihintay na nga lang daw nila ay mapakinggan yung kanilang dalangin ng clemency or pardon o parol mula sa pamahalaan, Lord. Maraming mga grupo na nagsabay-sabay na na nagsasabi na bigyan na ng clemency si Mary Jane. Pero nagkaroon ba ng pagkakataon na magsalita sa media itong si Miss Veloso, Mary Mon? Medyo naging ambush interview siya sa malayo. Kasi pagkatapos ng kanyang booking process, may gate kasi sa pagitan natin eh. Supposedly, ito-tour around din tayo dito sa pagdating doon sa magiging kustodiya or facility na palalagayan ni Mary Jane Veloso. So doon natin nakita yung booking process niya and yung medical check-up. Nakita rin natin dito yung pagyakap niya sa kanyang pamilya. At nung sinisigawan natin siya, kumusta kayo? Anong pakiramdam niyo ngayon? Do you feel safe ba dito? Ang nasabi niya, mas okay daw siya ngayon, masaya siya, nininervyos siya, and mas mararamdaman niya yung security niya pagka nag-grant na nga itong kanyang patuloy na paglaya. Pero isa sa mga na-comment dito ng kanyang mga kamag-anak is, sana nga raw hindi sila magtagpo nitong mga recruiters na nahuli rin na sinasabing nagplanta sa kanya ng heroin, kaya siya nadawit sa kaso ng illegal drug trafficking sa Indonesia, Lord. Diyan din ba nakakulong yung recruiter? Yes, nandito sa loob ng CIW. Pero sinabi naman dito nila DOJ Undersecretary Vasquez, sisiguraduhin nila na hindi magtatagpo at saka magkahiwalay ng mga pasilidad itong dalawang panig para nga raw hindi na ma-relapse yung naging trauma, yung experience ni Veloso kasama itong mga naging recruiters niya. Mary Mon, how will that work? Ano yung process nun? Making sure that they don't cross paths at ano yung ibig sabihin ng magkahiwalay na facility? Denise, hindi na sa atin din-divulge nila DOJ yung SEC Vasquez yung detalye dito kasi more on internal security arrangements na ito. Pero guarantee naman daw nila na magiging safe at secure itong si Veloso, hindi lang para sa sarili niya, para sa pamilya niya, kundi doon din sa iniiwasan niya nga na parang relapse sa trauma niya. So hindi sa atin na-divulge yung detalye tungkol dito. No, pampelikula yung plot. Oo nga eh. Pero Mary Mon, sinabi ba kung yung selda ba ni Mary Jane, kung gaano sila karami ron? May mga ganyan detalye din na-divulge? Wala rin masyadong nabanggit, Lord, tungkol dito. Pero ang malinaw pa lang as of now, 60 days mananatili dito sa CIW itong si Veloso. December 24, may chance din ang kanyang kamag-anak o pamilya na bumisita sa kanya. Pero kasi ngayon, may 5 days na quarantine muna na isasagawa itong si Mary Jane. Pero after itong 60 days, doon malalaman kung saang kustodiya naman o pasilidad siya dadalhin. Base na ito sa mapag-uusapan ng mga otoridad. Kung sa Palawan ba, kung sa Davao ba, o kung dito ba sa Kamaynilaan. Quarantine, Diyan lang mismo, no? Pero quarantine na yun, isang kwarto lang ba yun? O... Lord, possibly isang kwarto lang siya para masiguro na wala muna siyang possible na mabibitbit na sakit or chances are baka magkaroon rin ng traces of the COVID-19. So sinisiguro lang muna nila na magiging safe talaga and healthy itong si Mary Jane Veloso and then ipagpapatuloy na yung pag-serve ng kanyang life imprisonment. Dahil dinidisclaim din dito ng otoridad kanina
dumating dito pero isa pa rin na convicted na tao o PDL itong si Mary Jane Veloso. Kaya hanggat wala pang progress o development sa kanyang kaso o sitwasyon, kung magkakaroon man siya ng parol, kung magiging applicable ba sa kanya yung good conduct time allowance law natin, mananatili pa rin siya dito at isa-serve niya muna ito. Alam natin na naglabas ang statement ng Pangulo at pinapasalamatan niya yung Indonesian counterparts and friends. Pero hindi in-address yung issue ng possible clemency, Mary Mon? Wala pa, Lord and Denise. Ang sinabi pa lang kanina, nakasalalay na ito sa magiging desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung sakali man napipirmahan nito, magiging madali naman daw ang magiging proseso nito. Pero as of now, pag-aaralan pa raw nila lahat ng may kinalaman dito sa jail time na natitira pa ni Mary Jane Veloso kasi life imprisonment itong nahato sa kanya na na-commute from death penalty. So, kukumputin pa nila and itong board na mabubuo, aaralin din daw yung mga report documents kasi dumating sa kanilang inbahasa language pa ang mga ito. So, kailangan pa nilang i-translate to para lalo mabusisi, maaral, and mapagdesisyonan kung ano yung sunod na mangyayari kay Mary Jane. Alam mo, sino pwede mag-translate yun para sa kanila? Si Mary Jane Veloso. Mukhang fluent na eh. Oo nga, mukhang fluent di ba? na siya. Nagsalita kagabi, nakita natin. Ang naiintindihan ko, Terima Kasi. Terima Kasi, thank you. Mary Mon, baka pwede mong alamin later on kung ano yung unang pinakain or anong unang chinibog ni Mary Jane Veloso ng pagdating sa Pilipinas after 14 years. Ano kaya, no? Pero anyway... Nako, Lord and Denise, singit ko lang din. Ine-expect natin or inaasahan din ni Mary Jane na merong adobong baboy na ni-request na nakakain dito. Pero kasi ang mga nangyari dito, base sa mga narinig lang natin, hindi na natin tinatanong kanina kung nakain niya na ba o nalasap niya na ba itong adobong baboy. Pero may sabi-sabi na parang naiwan ata ng kanyang kamag-anak itong adobong baboy sa airport. Pero ang siguro naman daw kung ano daw yung ni-request o inaasam ni Mary Jane Veloso ay maihahain naman sa kapag. But naiwan daw ng convoy yung mga magulang na may dalang adobo. Baboy. Ayan. Oy, mag-donate. Maraming dyan sa gilid sa Mandaluyong. Mag-donate na kayo. Anyway, maraming salamat. Mary Mon Reyes ang ating mobile journalist. Thank you, Mary Mon. Alright, Mary Jane Veloso maintains her innocence after she was convicted for drug trafficking in 2014. Details from News 5 correspondent Rainiel Pawid. Bago pa man bumaba ng eroplano, nahilo at nagsuka pa si Mary Jane Veloso. Kaya naman bahagyang naantala ang kanyang paglipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Martes ng gabi na turnover si Mary Jane sa kustudiya ng Pilipinas. Gwardyado siyang dumating sa Jakarta Airport kasama ang ilang Indonesian authorities. Ate Mary Jane, kamusta ka na? Merry Christmas, ate! Pagkakita sa ilang opisyal ng Pilipinas, nagmano pa si Mary Jane kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Ilang sandali pa, biglang sumama ang pakiramdam ni Mary Jane. Laman ba yung tiyan mo? May laman? Hindi ka pa kumain. Nang humarap sa press con, purong bahasa Indonesia ang lengguwahe ni Mary Jane. Kinanta pa nila ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega ang Indonesian National Anthem. Mensahe naman ni Mary Jane kay PBBM, President Bongbong Marcos Jr., maraming salamat po. Clemency, Mapawalang sala. mapawalang sala. Okay, bakit? Okay, sige. Kasi wala akong kasalanan. nais din ni Mary Jane na makasama ang kaanak na makapagdasal at magpasalamat sa kanyang pag-uwi. Opo, maagang pamasko. Anong una mong gagawin sa Pilipinas? Gusto kong magpunta sa simbahan, maraming simbahan. Sabi ng Bureau of Corrections, posibleng sa bisperas pa ng Pasko ibigay sa pamilya Veloso ang whole day visitation rights. Kinakailangan muna kasing isailalim sa 5-day quarantine si Veloso bago ipahalubilo sa mga bisita. Now here's a quick rundown of more stories on One News. The House of Representatives has approved on final reading a measure seeking to defer first BARMM elections for 1 year. The measure got 198 affirmative and 4 negative votes with no absentations. Once enacted, the term of the present duly constituted Bangsamoro Transition Authority will expire. Tropical Depression Kerubin maintains strength as it continues to move over the waters east of Mindanao. It was last spotted 195 kilometers east of Hinatuan in Surigao del Sur, where signal number 1 is up.
And the MMDA has announced that the expanded number coding scheme will be suspended on select days this holiday season. These include December 24, 25, 30, 31, and January 1st of 2025. And the MVP group of companies continues to pitch in for Filipinos in need. And to talk about this, we have Makati Medical Center Foundation Executive Director, Marge Baro. Ma'am Marge, welcome to Afternoon Marge Tonight. lang. Thank you very much and good afternoon, Denise, Stuart. Pinakamahalagang tanong sa lahat. Anong pinakamasarap na menu sa Floating Island? Joke lang po. Gusto mo talaga malaman? Crispy pata. Pa rin, ha? Pa rin, Naku, yes. yes. Crispy Good pata question. and sisig. Yung mga health food talaga. Okay, napaka-challenging po ng taong ito para sa inyo. Para sa lahat po, no? So, a series of typhoons in 2-3 months. Ano po yung, alam ko maraming medical outreach ang Makati Med Foundation. Yes po. Apo. I think, well, definitely what kept us busy is yung tinatawag naming mga surgical missions. Minsan, may buwan na twice, thrice a month, we get requests, all sorts of requests. But ito yung pinaka-life-changing or talagang for us may pinaka-impact among our partners because we have patients that like for years and years, dala-dala nila yung mga bukol na malalaki, maliliit, all sorts, and they were suffering, but because of these missions, natutulungan sila. So, we're happy. Miss Marge, yung mga puwera dun sa mga bukol na nakikita na that they have been nursing throughout the years, ano pa po yung mga example ng mga nakita nyo na natulungan po ng Makati Med na talagang extreme cases po? Actually, iba't iba yan eh. It depends on what areas we go into, no? And we've been to, hindi lang dahil Makati Med kami hanggang Makati City Yes, lang. of course. Definitely, we've been through all the different islands, Luzon, Visayas, Mindanao, from Apari to Jolo. Pag-asa Island, naabot na rin namin. Marami rin kasi kaming mga partnerships with the uniform services. A lot of it also, siguro isang challenge is mental health. Medyo yun, especially post-pandemic, hanggang ngayon, marami pa rin tayong kailangang matulungan ng mental health. Definitely. Maraming Pinoy ang, wala naman yan. Akala nila ang issue ng health ay nasa katawan lang. Physical. At wala dito. Mukhang last frontier pa rin yan para sa maraming Pinoy. Yes. At hindi nila alam, yan ang pinagmumula ng napakaraming problema ng ating lipunan. At meron po kayong project with the Armed Forces? Yes. Actually, kahapon lamang ay kaka-launch lang natin yung first phase, no? And we'd like to thank, of course, our chairman, si MVP, and our partners from the Congressional Spouses Foundation Incorporated, and iba't ibang companies ng MVP Group. In V. Luna Medical Center, also known as AFP Medical Center, sa third floor doon may isang wing na mukha na ngayong Makati Medical Center. Wow! Ayun, nakakatuwa, di ba? It is actually a casualty care center. It is called the Bagong Bayaning Mandirigma Casualty Care Center. And this is just the first part of a larger project because in a few months, and kinumit na to ni Boss MVP, hopefully by the first quarter, magkakaroon naman tayo ng additional na cancer care center. Nakakalungkot, statistics show na kahit mga sundalo na expected natin maging healthy sila, marami rin sa kanila ang natatamaan ng iba't ibang klaseng cancer. Correct. And for the first time in the history of V. Luna, of AFP Medical Center, magkakaroon ng isang dedicated space area where they can heal. Yung kahapon naman, nakakatuwa rin yun dahil i-connect ko ito. Yung pinaka-first patient natin doon sa wound care center ay yung ating tinatawag na West Philippine Sea Hero, si Jeffrey Facundo. Siya ay isang Navy SEAL. If you recall, naputulan ng kamay sa kalagitnaan ng kaguluhan. Yes. We can now share with the rest, with everybody, that he was actually treated, yung thumb lengthening procedure niya was treated in Makati Medical Center, pero hindi lang po yung hospital namin. Kagandahan doon, partner po with the AFP Medical Center. So, 2 hand surgeons ng AFP, 2 hand surgeons ng Makati Med, hand in hand, help fix his hand, literally. Mga tayo balahibo ko. Oo nga eh. Kahit wala akong balahibo. Miss Marge, you mentioned na, no, ako nag-stand out yung big C, yung cancer. Kasi most of the patients, when they know about what they're dealing with, yung iba gumigive up na lang because of financial issues. What does it mean to you to
to you and the organizations involved in it to be able to provide such care, lalo na yung binanggit niyo rin, West Philippine Sea Heroes natin, at talagang natutulungan niyo din po. I think kami, marami tayong foundations. Yes. We're called the Tulong Kapatid Foundation under the MVP Group. And kami sa health sector, we find ourselves really thankful and blessed na yung tipo ng work na ginagawa namin, talagang yung nakikita mo talaga directly yung impact. Everybody else, of course, has a major impact. But ito kasi parang with every life that you're able to change, to help medically and otherwise. So yun, I think for us, that's what keeps us going. Meron rin kaming sinasabi na, kunyari sa isang disaster, no, automatic iisipin natin yung mga first responders, kaya na nila yan, they're expected to be healthy, etc. Pero kami sa Makati Medical Center Foundation, we like to say that we care for our carers, we help the helpers, and we try to be a hero to our hero. So, very specific sa isang malaking disaster, for example. Given naman yan, maraming tutulong sa mga victims, di ba? Pero kami, we seek out those who are the first responders, yung mga police, yung mga sundalo. We make sure that they don't get sick. Kasi the moment na sila naman yung magkasakit, sino nang tutulong? Hindi sila mga immortal. Correct. Kailangan nila ng tulong. Yung laboratory for all, tuloy pa rin ho ba yun? Yes po. That is actually a project of the Office of the First Lady. No? And kami naman, we're just one of the many different organizations that continue to support that. By next year, nag-commit rin naman po ang MVP Group to continue supporting them with vehicles, ambulances, medical transport vehicles that are equipped with more than your usual equipment, medical equipment. So may mga mobile x-ray, etc. Ang Makati Medical Center Foundation ay naghahanap pa rin ho ba kayo ng mga, let's say, mga donors na maaring mag-share ng kanilang blessings? Yes, definitely. Donors, partners, support will always be welcome. As a group though, yung Alagang Kapatid Foundation, especially for the Merry ang Vibes ng Pasko campaign, yun ang ating talagang tinututukan before the year ends. No? And of course, if you want to help, you can always send in your donations to the Alagang Kapatid Foundation, which is our sister foundation also. Ayun. So, ang long-term foundation projects po, ay along this vein pa rin ho ba? Along this vein, pero marami pa rin mga innovations tayong ginagawa aside from our partners na local. We are also starting to partner internationally. Alam natin na marami namang pwedeng magawa, lalo na sa mga countries like Israel, US, Asia. Marami silang innovations and we hope to be able to have a bigger impact. If you get that kind of support, we know that's a bigger impact like what you mentioned po, no? But what kind of message would you want to share to future partners, supporters? For us, it's really very simple. No? In the area of health, when you hear Makati Medical Center Foundation, it really doesn't mean na hanggang Makati City lang po kami. If you wish to be able to help, not just around the national capital region, etc. Kami nakakarating from Luzon, Visayas, Mindanao, different parts of the country. Aside from that, marami po tayong nagiging opportunities to really help the uniformed services. I think this is what sets us apart. Police, Coast Guard, sundalo. Yan talaga yung isang sector na our chairman would really like to continue helping. Tatanong mo ba kung may floating island din doon sa AFP? Baka meron na sa AFP Medical soon. No? And the crispy pata is number one recommended. Nako, maraming salamat po. Thank you for your time. Si Marge Baro po, ang Executive Director po ng Makati Medical Center Foundation. Mabuhay po kayo, ma'am. And likewise. Salamat. Thank you. Thank you. Okay, you guys are still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Ako naman po si Lourdes de Vera. In sports, the action continues in the PBA Commissioner's Cup. Phoenix finally clinched its first win of the season with a victory over the previously unbeaten Northport. The Fuel Masters outlasted the Batampere 115-109 at the Ninoy Aquino Stadium on Tuesday. Meantime,
Czech Diallo powered Converge to a 102-91 win against NLEX. The Road Warriors have dropped a second straight game. Still in basketball, UAAP Season 87 Finals MVP JD Kagulangan confirms his move to Korean Basketball League team Suwon KT Sonic Boom. The UP guard averaged 13.66 points, 4.33 rebounds, and 4.66 assists across 3 games in the finals against LaSalle. And Pilipinas Live is giving the gift of free live games this December. Enjoy the PVL, PBA, NBA, and more. All you have to do is download the app and register for free. Samahan po ang buong MVP group sa merriest celebration ngayong taon. Sabay-sabay nating panoorin ang merryang vibes ng Pasko, the MVP Group Christmas Party. The second part of the Christmas special directed by Mr. Johnny Manahan comes to you on December 22. That's at 5:30 p.m. on TV5, Sari Sari, Buko, 1PH with same-day catch-up sa RPTV. Tara na, gawin nating merry ang vibes ng Pasko. Also, the Merry Ang Vibes ng Pasko theme is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Meta, and Instagram Reels Music. Okay, well, some may feel the joy of the holiday season, others face loneliness and holiday blues. Kabilang na dyan, ang ilan nating mga kapatid na totoo to. Overseas Filipino workers, Mobile Journal, R.R. Tubise has a story. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging masiyahin tuwing Pasko. Pero ilan sa ating mga kababayan ang kabaliktaran ang nararamdaman sa ganitong panahon. Kaliwat ka ng kantahan, sayawan at kasiyahan. Ganyan na marahil ang tagpo sa bawat tahanang Pilipino tuwing Kapaskuhan. Pero hindi ganyan ang kaso para sa iilan. 12 taon ng OFW sa Riyadh si Richard Bautista. Pero kahit na matagal na sa ibang bansa, hindi pa rin daw siya masanay-sanay sa kalungkutan, lalo na sa tuwing papasok ang Burr months. Kasi dito madaming bawal eh. So walang Christmas tree, Christmas light, wala. So hindi mo ma-feel talaga siya. Kung hindi mo alam yung date, kung hindi mo alam yung hindi mo siya ramdam. Sinusubukan niya raw i-distract ang sarili para hindi malungkot. Pero mahirap daw lalo na kapag naalala ang anak sa Pilipinas na maraming iniindang sakit. So, napakahirap tapos malayo ka. Diba, wala naman akong ibang kausap eh. Wala naman akong... Actually, sa office, ako lang yung Pilipino. Eh, hindi katulad sa atin eh, na hanap ka ng kaibigan mo. Tapos, kwento mo pa rin nararamdaman mo mahirap. So, kaya pag every time na naiisip ko yung anak ko or yun yung pinaka sa akin, nagbibigay ng lungkot. Ayon sa neurosemantics professional na si Sheila Tan, hindi nag-iisa si Richard sa mga OFW na nakakaranas ng kalungkutan kahit pa season of festivity ang Kapaskuhan. So yung seasonal affective disorder is usually connected to the changing of seasons. Meron din tayong tinatawag na holiday depression which is related to specific holidays or minsan specific trauma, especially kapag mga malayo sa pamilya. Pero hindi lang daw ang mga OFW ang apektado nitong seasonal affective disorder. Maging ang ilang Pilipinong nasa Pilipinas na nakakasama ang kanilang pamilya, apektado. One of the possible causes of this holiday depression is if masyadong mataas yung expectation for oneself and pag nag-re-evaluate at the end of the year, they fall short, hindi nila na-hit yung mga goals. Kahit nga raw yung mga may magandang childhood experience kapag Pasko, hindi ligtas dito. Kung during childhood, the way pinresent ng magulang is, it's magical, we get everything, parang life is a fantasy. So ngayon, as we go into adulthood, kapag mas face tayo with reality, may mga kailangang bayaran, may sakit, mga kung ano-ano pa, heartaches and heartbreaks. Again, parang ang layo nung difference kapag i-compare natin sa dati. Kaya ang payo ni Michelle para maiwasan ang holiday blues, have good quality relationships with the family that is life-giving for us. Be compassionate of ourselves. If we could change that negative internal dialogue into something positive,
ang laking impact nun sa well-being natin all throughout the year, not just during holidays. Nag-iba man ang ihip ng hangin ngayong Kapaskuhan para sa ilan, tandaan lang, nariyan ang ating pamilya o mga kaibigan para ating sandalan. Mobile journalist RR Tubisi po, hatid ang muka ng balita. Ito na ang segment na talaga namang pangontra sa holiday blues. Narito na po ang I Saw the Signs. Today's edition, may reference sa puso at sa Pasko. Unang photo. Okay, unang photo galing kay Muggsy Alcantara. Muggsy pa rin. Oo. Nakalagay, pwede na ulit umibig. Umigib. Dahil ayos na ang puso. Ang puso. Muggsy, wag mo na ulitin yan. Huwag mo na ulitin yan. Alam mo, di ba? Saging lang ang may puso. Correct. Gusto ko sa Pasko. Next photograph. 1K or 1 cow? Ikaw. Ikaw. Oo. Ako ba yun, Denise? Gusto mo? 1K. Sige na nga. Ayaw mo sa 1R. Okay, next photograph. Bakit ka pa sasali ng palaro sa Christmas party? Ikaw ang most played this year. Pag-atake. Do you feel attacked? Not really. Ikaw yung nang play. Ay, hindi Nako, Dalawa lang yan. Huwag kayong maniniwala dito kay Lourdes. Okay, if you see some of those signs, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. Alright. So, yun na muna. Yun na muna, That will have to do it for us this Wednesday, December 18. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po, si Lourdes de Vera. Enjoy the rest of your afternoon. Ramdam na ang Kapaskuhan.